Payapa. Iyon ang unang salitang pumasok sa isip ni Eliana Cruz habang minamasdan niya ang banayad na pagpasok ng liwanag ng umaga sa bintana ng kanyang silid sa ospital. Payapa sa paraang hindi niya naramdaman sa loob ng 9 na buwan. Ang bawat sulok ng silid, kahit pa amoy antiseptiko at gamot, ay tila isang sagradong lugar. Dito sa puting kama na ito, ilang oras lamang ang nakalipas. Unang niyang nayakap ang pinakamahalagang obra maestra ng kanyang buhay. Si Lyra, ang kanyang maliit na anghel na ngayon, ay mahimbing na natutulog sa kanyang mga braso. Ang balat nito ay mas malambot pa sa pinakamahal na sedang kanyang nahawakan. Ang amoy ay pinaghalong gatas at pangako ng isang bagong simula. Hinaplos ni Eliana ang maliliit na daliri ng anak. Bawat isa ay perpektong hinulma. Isang maliit na himig ang kumawala sa kanyang mga labi, isang uyayi na matagal na niyang kinakanta sa kanyang sinapupunan. Ito ang kanilang sikreto, ang kanilang wika. Ang buhay nating anak bulong niya ay magiging kasing ganda ng isang lumang simbahan na may ingat na inalagaan. Matatag ang pundasyon, puno ng mga kwento at laging may puwang para sa liwanag. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Iyon ang kanyang mundo, ang pagpapanumbalik ng ganda sa mga bagay na itinuturing ng iba na luma na at walang halaga. Bilang isang heritage conservation architect, iyon ang kanyang bokasyon. At ngayon, meron siyang bagong proyektong panghabambuhay, ang pag-aalaga kay Lyra. Hinihintay niya si Marco, ang kanyang asawa. Siguradong papunta na ito. Kagabi, hawak nito ang kanyang kamay sa buong panahon ng kanyang labor. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagmamahal, o iyon ang kanyang inakala. Inisip niya ang kanilang mga pangarap, ang bahay na sila mismo ang nagdisenyo, isang modernong istruktura na may puso ng isang bahay na bato, ang mga plano para sa kinabukasan ni Lyra. Si Marco, isang matagumpay na real estate developer, ang praktikal na lakas sa kanilang dalawa, samantalang siya naman ang kaluluwang nangangarap. Perpektong kombinasyon, sabi nila. Ang pagbukas ng pinto ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Marco matikas sa kanyang suot na business suit na tila hindi nababagay sa katahimikan ng isang maternity ward. May dala siyang isang pumpon ng mga puting rosas, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Kumusta ka, tanong nito? Ang boses ay mababa at kontrolado. Lumapit ito at hinalikan siya sa noo, isang halik na mabilis at walang init. Heto, pagod. Pero pinakamasaya, sagot ni Eliana. Hinigpitan ng yakap sa kanilang anak. Tingnan mo siya, Marco. Hindi ba siya perpekto? Sumulyap si Marco kay Lyra na tila isang bagay na sinusuri, hindi isang anak na sabik na makita. Isang pilit na ngiti ang muling gumuhit sa mukha nito. Oo naman, magaling. May kakaiba sa kilos ni Marco, isang lamig na unti-unting gumapang sa mainit na diwa ng silid. Umupo ito sa silyang katabi ng kama, inilapag ang kanyang briefcase sa sahig. Hindi ito nakatingin kay Eliana o kay Lyra. Ang mga mata nito ay nakatuon sa isang brown na sobre na kinuha nito mula sa loob ng kanyang coat. Eliana, kailangan nating mag-usap, sabi nito. Ang tono ay nagbago. Nawala na ang bahid ng pag-aalala. Napalitan ito ng isang formalidad na parang nasa isang business meeting sila. Kinabahan si Eliana. Tungkol saan? May problema ba sa trabaho? Umiling si Marco. Dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa bedside table sa tabi mismo ng bote ng gatas ni Lyra. Ang sobreng iyon, sa kanyang simpleng kulay at anyo, ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Tapos na tayo, Eliana. Ang mga salita ay tumama sa kanya na parang isang malakas na sampal. Napakalamig, napakadirekta. Napailing siya, hindi makapaniwala. Anong sinasabi mo, Marco? Kakapanganak ko lang sa anak natin. Kaya nga, sagot nito, walang bakas ng emosyon. Para isang bagsakan na lang.
Para hindi na patagalin pa, gusto ko ng diborsyo. Ang salitang diborsyo ay umaling-awngaw sa silid, sinisira ang sagradong kapayapaan na kanina lang ay bumabalot sa kanya. Naramdaman niya ang hapdi ng kanyang tahi mula sa cesarean section, isang pisikal na sakit na sinabayan ng isang di-hamak na mas matinding kirot sa kanyang puso. Pero bakit hirap siyang bigkasin ng mga salita? Ang mga plano natin, ang pamilya natin, si Lyra. Lyra, pag-uulit ni Marco sa pangalan na parang isang salitang banyaga. Eliana, maging praktikal tayo. Matagal nang patay ang pagsasama natin. Pinilit na lang natin. Hindi totoo yan. Halos mapasigaw siya ngunit pinigilan ang sarili dahil sa natutulog na sanggol. Nagplano tayo para sa kanya. Mahal natin ang isa't isa. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Marco. Ikaw ang nagplano. Ikaw ang nangangarap. Ako, hinayaan lang kita. Eliana, ang problema sa'yo, palagi kang nakakapit sa nakaraan. Mga lumang bahay, mga lumang tradisyon, mga lumang damdamin. Ako, kailangan kong sumulong. Kailangan ko ng kinabukasan. Ako ang nakaraan mo. At si Lyra, nakaraan din ba nanginginig na ang kanyang boses? Huwag mong gamitin ang bata. Matigas na sabi ni Marco. May iba na akong prioridad. May iba nang nagpapasaya sa akin. Isang taong nakakaintindi sa kung ano ang progreso. Isang taong hindi nabubuhay sa mga guho ng kahapon. Ang bawat salita ay isang paitak na tumatarak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang pagmamahal sa kasaysayan, sa sining, sa mga bagay na may kaluluwa, lahat ng iyon ay ginagawa niyang isang kahinaan sa mata ni Marco. Sino, tanong niya, kahit natatakot siyang malaman ang sagot. Hindi na mahalaga, sagot ni Marco, tumatayo na. Nasa sobre na, yan ang lahat. Ang mga papeles, nakapirma na ako. Pirmahan mo na lang para matapos na. Sinubukan ni Eliana na bumangon, ngunit isang matinding kirot ang pumigil sa kanya. Napahiga siyang muli, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Marco, parang awa mo na. Huwag mong gawin to. Hindi ngayon. Humarap si Marco sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita niya ang purong pagkasuklam sa mga mata nito. Isang tingin na puno ng pagmamaliit. Alam mo kung ano ang pinakakinaiinisan ko sa'yo, Eliana? Yang kahinaan mo. Palagi kang umaasa. Palagi kang nangangailangan. Isa kang magandang palamuti sa bahay, isang magandang kwento para sa mga kaibigan ko, ang asawa kong arkitekto na kayang buhayin ang mga patay na istruktura. Pero sa totoong buhay, isa kang antigong bagay na nakatago sa aparador. Maganda, pero walang silbi sa modernong mundo. Napahikbi si Eliana, niyakap si Lyra na nagsisimula ng magising at umiyak dahil sa tensyon sa silid. At pakinggan mo, to dagdag pa ni Marco, ang boses ay tila isang sumpa. Hinding-hindi mo kakayanin nang wala ako. Ano ang gagawin mo? Babalik ka sa pagdidisenyo ng mga lumang bahay na walang gustong bumili. Sino ang kukuha sa isang arkitektong 10 taon nang hindi nagpa-practice? Mabubuhay ka sa awa ko, sa sustento na ibibigay ko. Hinawakan niya ang doorknob. Pirmahan mo na yan. May 60 days ka para umalis sa bahay. Aayusin na ng abogado ko ang lahat. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Eliana. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto, na tila isinasara na rin ang pinto sa 15 taon ng kanilang pagsasama. Naiwan si Eliana sa nakabibinging katahimikan. Tanging niyang iyak ni Lyra ang maririnig. Ang oyayi ay naputol. Ang sagradong kapayapaan ay nawasak. Ang mga pader ng kanyang mundo ay gumuho at sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng kanyang buhay, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya, iniwan siya. Pinulot niya ang sobre gamit ang nanginginig na kamay. Sa loob na roon nga ang mga papeles ng diborsyo. At sa ilalim nito, isang panukala, 3,000 piso kada buwan bilang sustento para kay Lyra. 3,000 piso. Halos katumbas lang ng bayad niya sa isang dinner kasama ang mga kliyente niya noon.
Ang mga salita ni Marco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit na parang sirang plaka. Hinding-hindi mo kakayanin nang wala ako. Tumingin siya sa umiiyak na sanggol sa kanyang mga braso. Ang maliit na mukha ni Lyra, basa ng luha ay nakatingin sa kanya puno ng pagtitiwala at pangangailangan. Sa sandaling iyon, ang lungkot ni Eliana ay dahan-dahang napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi galit, hindi hinanakit, kundi determinasyon. Isang determinasyon na kasing tigas ng mga batong ginamit sa pagtayo ng mga lumang simbahan. Mali ka, Marco, bulong niya sa hangin habang pinapatahan ang kanyang anak. Mali ka ng ginising. Dahil ang isang arkitektong kayang buhayin ang mga guho, ay siguradong may kakayahang itayo muli ang sarili niyang nawasak na buhay mula sa pundasyon, bawat bato, bawat pader. Ang paglabas sa ospital ay parang paggising mula sa isang masamang panaginip papunta sa isang mas malupit na katotohanan. Dinala si Eliana ng isang nurse sa wheelchair habang kalong niya si Lyra. Ang bawat ngiti at masayang bati ng mga staff ng ospital. Congratulations, ma'am. See you on your next checkup ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang namamanhid na puso. Hindi niya tinawagan ang driver ng pamilya. Hindi niya rin tinawagan ang kanilang mga kasambahay. Isang taxi ang kanyang pinara at nang tanungin siya ng driver kung saan ang kanyang destinasyon, isang address lang ang lumabas sa kanyang bibig. Isang kanlungan na matagal na niyang hindi napupuntahan, ngunit alam niyang laging bukas para sa kanya. Sa Malate po, Remedios Street. Ang biyahe ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga imahe. Ang magulong trapiko ng Maynila, ang ingay ng mga busina, ang makukulay na jeepney, lahat ay tila bahagi ng isang pelikulang hindi niya gustong panoorin. Mahigpit ang hawak niya kay Lyra na tila ito na lamang ang nag-iisang matibay na bagay sa kanyang mundong gumuho. Ang tahanan na ipinundar nila ni Marco sa isang subdivision sa Quezon City ay hindi na niya matawag na tahanan. Ito ay isa na lamang istruktura, isang gusaling walang kaluluwa na may 60 araw na taning. Ang apartment ni Celia Agustin ay nasa isang luma ngunit eleganteng gusali mula pa noong 1950s. Pagbukas pa lang ng pinto, sumalubong na kay Eliana ang amoy ng lumang libro, pinatuyong bulaklak at oil paint. Si Celia, ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ay isang kilalang art curator. Ang tirahan nito ay salamin ng kanyang pagkatao, puno ng sining halaman at init, mga painting na gawa ng mga local artist, ang nakasabit sa dingding mga antigong muebles na may kwento at isang malaking bookshelf na umaabot hanggang kisame. Ito ang kabaligtaran ng minimalist at malamig na bahay na iniwan niya. Nakatayo si Celia sa may pinto, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalalang hindi na nangailangan ng tanong. Isang tingin lang sa namumukugto at walang buhay na mga mata ni Eliana ay sapat na. Walang salitang namutawi. Dahan-dahang kinuha ni Celia si Lyra mula sa mga braso ni Eliana at pagkatapos ay niyakap niya ng mahigpit ang kaibigan. Doon sa yakap na yon, unang bumuhos ang mga luhang pinigilan ni Eliana. Humagulgol siya na parang isang bata. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa sakit at pagod. Nandito lang ako, bulong ni Celia. Nandito lang kami. Inalalayan siya ni Celia papasok sa isang maliit na guest room. Inihiga siya sa kama na amoy lavender at kinumutan. Si Celia na ang nag-asikaso kay Lyra, nagpalit ng lampin at nagtimpla ng gatas. Pinanood lang sila ni Eliana na tila isang manunood sa sarili niyang buhay. Ang bawat kilos ni Celia ay puno ng kalinga, isang stark na kaibahan sa nagyayayayalong pagtrato na natanggap niya mula kay Marco. Lumipas ang mga unang araw na parang mga anino. Si Eliana ay kumakain kapag pinapakain, naliligo, kapag sinasabihan at natutulog kapag pagod na ang kanyang mga mata sa kaiiyak.
Ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para bumangon ay ang pagpapasuso kay Lyra. Sa mga sandaling iyon, habang nakakapit sa kanya ang kanyang anak, nararamdaman niyang mayroon pa siyang silbi. Isang gabi hindi siya makatulog. Si Lyra ay mahimbing na natutulog sa crib na inihanda ni Celia. Ang buong apartment ay tahimik, ngunit ang kanyang isipan ay maingay. Ang tanong na, bakit ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang utak? Bakit ano ang kanyang pagkukulang? Hindi ba siya naging mabuting asawa? Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang karera, ang kanyang mga pangarap, para buuin ang pamilyang pinangarap ni Marco. Sa desperasyong makatakas sa sariling mga tanong, kinuha niya ang kanyang cellphone. Isang kilos na automatiko, isang paraan para ilibang ang sarili. Binuksan niya ang kanyang social media account. Bumungad sa kanya ang daan-daang notifikasyon, mga pagbati mula sa mga kaibigan at kamag-anak na nakabalita sa kanyang panganganak. Bawat congrats ay isang kirot. Nanginginig niyang hinanap ang pangalan ni Marco. Isang masokistang pagnanais na makakita ng kahit anong paliwanag, kahit anong bakas. Ang kanyang profile ay pribado, ngunit may mga mutual friends sila. At doon sa feed ng isang kasamahan ni Marco sa trabaho, nakita niya ito. Isang larawan. Nakatayo si Marco sa isang mamahaling restaurant na may tanawin ng city lights. Nakangiti siya, isang nangiting totoo masaya at walang bahid ng pagkukunwari. Katabi niya si Isabel Reyes, ang kanyang personal assistant, isang babaeng bata, maganda at palaging profesional kapag tumatawag si Eliana sa opisina. Ngunit sa larawang iyon, hindi sila mukhang mag-amo at empleyado. Nakayakap si Marco kay Isabel, mula sa likuran ang mga kamay nito ay nakapatong sa tiyan ni Isabel. Isang tiyan na halatang-halata na ang pagbubuntis. Ang caption ay tila isang patalim na direktang itinarak sa puso ni Eliana, "Building our future one dream at a time." Cheers to new beginnings, building our future. Paggawa ng kinabukasan. Ang mga salitang iyon ay tila isang insulto sa kanyang pagiging arkitekto. Napascroll si Eliana sa mga komento. Ang kanyang paningin ay lumalabo dahil sa mga luhang namumuo. "Congrats, Boss Marco and Isabel. So happy for you both," sabi ng isang engineer mula sa kumpanya ni Marco. "Kailan ang kasal? Ninong ako ha? Biro ng isa pa. Bagay na bagay kayo. The ultimate power couple." Ang hininga ni Eliana ay tila naipit sa kanyang lalamunan. Gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa. Hindi lang siya iniwan, pinalitan siya. At ang pinakamasakit sa lahat, ginawa ito habang siya ay nagdadalang tao sa anak nila. Sabay silang nagbubuo ng buhay. Siya sa kanyang sinapupunan. Si Marco sa piling ng ibang babae. Pinagmasdan niyang muli ang larawan. Ang tiyan ni Isabel ay malaki, na marahil ay 6 o 7 buwan na. Ibig sabihin, bago pa man niya ipagdiwang ang kumpirmasyon ng kanyang pagbubuntis, mayroon ng nabubuong sikreto si Marco. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi dahil sa meeting, ang mga biglaang business trips, ang unti-unting panlalamig nito, lahat ay nagkaroon ng pangalan at mukha. Nabitawan niya ang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na gawa sa kahoy, ngunit ang screen ay nanatiling nakailaw, isang maliwanag na testamento sa kanyang pagkawasak. Para siyang nalulunod, hindi makahinga. Ang sakit ay hindi na isang simpleng kirot. Ito ay isang laso na gumagapang sa bawat ugat ng kanyang katawan. Pinaparalisa ang kanyang kaluluwa. Narinig ni Celia ang kalabog. Mabilis itong pumasok sa silid, nakasuot ng robe, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya si Eliana na nakaupo sa sahig, nakatingin sa kawalan. Ang mukha ay basang-basa ng luha, ngunit walang tunog na lumalabas sa bibig. Sinundan ng tingin ni Celia ang nakailaw na cellphone sa sahig. Isang sulyap lang ay naintindihan na niya ang lahat. Lumuhod si Celia sa harap ni Eliana, hinawakan ang malamig nitong mga kamay. "Eliana," mahinang sabi nito. Sa wakas nagsalita si Eliana,
Ang boses ay basag at puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Celia, ang sabi niya ako daw, ang nakakapit sa nakaraan. Napahikbi siya. Pero ang totoo, habang ako'y nagtatayo ng mga pangarap sa ating tahanan, siya pala ay nagtatayo ng pundasyon para sa iba. Hindi gawa sa bato at semento ang mga guho. Ang guho ay siya. At sa gabing iyon sa gitna ng katahimikan ng apartment na puno ng sining at buhay, hindi niya alam kung saan o kung paano magsisimulang magtayo muli. Isang linggo. Isang linggong lumipas na para bang isang mahabang walang katapusang gabi. Ang mundo ni Eliana ay lumiit sa apat na sulok ng guest room ni Celia. Ang kanyang mga araw ay may iisang routine, kumising magpasuso. Kay Lira, titigan ang kawalan matulog at ulitin. Ang sakit ng pagtataksil ay parang isang makapal na kumot na bumabalot sa kanya nagpapabigat. Sa bawat paghinga nagpaparalisa sa bawat balak na kumilos. Isang umaga, habang karga-karga niya si Lira at pinagmamasdan ng alikabok na sumasayaw sa sinag ng araw na tumatama sa sahig na kahoy, isang doorbell ang pumutol sa katahimikan. Si Celia ang nagbukas ng pinto. Ilang sandali pa pumasok ito sa silid. Ang muka ay seryoso. May hawak itong isang pamilyar na brown na sobre, katulad ng ibinigay sa kanya ni Marco sa ospital. Ngunit ito ay mas makapal, mas mabigat. Galing sa abogado ni Marco, sabi ni Celia, ang boses ay mababa at puno ng pag-iingat. Inabot nito ang sobre kay Eliana. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana nang buksan niya ito. Ang mga dokumento sa loob ay hindi na personal. Ang mga ito ay malamig legal at walang puso. Isang formal na alok ng kasunduan. Nakasaad doon sa mga salitang mahirap intindihin ang mapagbigay na alok ni Marco Sarmiento 5,000 piso kada buwan bilang sustento para kay Lira. Ngunit ang kasunod na talata, ang siyang parang bumingi sa kanya. Kapalit ng 5,000, kailangan niyang pirmahan ng isang kasunduan na isinusuko na niya ang anumang karapatan na humingi ng mas mataas na sustento sa hinaharap anuman ang mangyari. At ang pinakamatindi, kung hindi siya papayag idedemanda siya ni Marco para sa sole custody kay Lira, gamit ang basehan na siya ay emotionally unstable and financially incapable para mag-alaga ng isang bata. Emotionally unstable, financially incapable. Ang mga salita ay tila mga tatak na bakal na idinidiin sa kanyang pagkatao. Ang bawat salita ay isang legal na pader na itinayo para ikulong siya sa kahinaan. Napatingin siya sa natutulog na si Lira. Ang posibilidad na kunin ito mula sa kanya ay isang bangungot na hindi niya kayang isipin. Nabitawan niya ang mga papel. Kumalat ang mga ito sa kama na parang mga tuyong dahon. Gusto niyang kunin si Lira, bulong niya ang boses ay basag. Gusto niya akong wasakin ng tuluyan. Hindi mo siya hahayaang manalo, Eliana. Lumapit si Celia, umupo sa tabi niya, at pinulot ang isa sa mga papel. Pinunit niya ito sa gitna. Ito ang tingin ko sa alok niya. Pero Celia, paano ako lalaban, sabi ni Eliana. Ang mga luha ay muling dumadaloy. Wala akong trabaho. Wala akong pera. May punto siya. Sino ang maniniwala sa isang ina na walang maibibigay sa kanyang anak? Tumingin si Celia ng diretso sa kanyang mga mata. Ako, naniniwala ako sa iyo. Pero ang mas mahalaga, kailangan mong maniwala sa sarili mo. Eliana, nakalimutan mo na ba kung sino ka bago mo siya nakilala? Hindi sumagot si Eliana. Ang Eliana, bago si Marco ay tila isang tao mula sa ibang buhay. Tumayo si Celia at lumabas ng silid. Pagbalik nito, may dala na itong isang malaki at maalikabok na portfolio. Ito ang luma niyang portfolio mula pa noong kolehiyo at sa mga unang taon niya bilang arkitekto. Inilapag ito ni Celia sa kanyang kandungan. Buksan mo, utos nito, ang boses ay malumanay, ngunit may diin. Nag-aalangan, hinawi ni Eliana
ang alikabok sa pabalat. Ang amoy ng lumang papel at pandikit ay bumuhay ng isang pamilyar na damdamin. Dahan-dahan niyang binuksan ito. Ang nasa loob ay hindi lang mga drawing. Ang mga ito ay mga piraso ng kanyang kaluluwa. Naroon ang kanyang thesis project, isang detalyadong plano para sa restorasyon ng Manila Metropolitan Theater. Ang bawat linya, bawat sukat ay ginawa ng may pag-iingat at pagmamahal. Naroon ang mga rendering para sa isang lumang bahay sa Vigan na ginawa nilang bed and breakfast. Ang mga sketch ng mga simbahan sa Bohol na nasira ng lindol na may mga panukalang disenyo kung paano ito muling itatayo gamit ang orihinal na pamamaraan. Ang kanyang mga sulat kamay na tala sa gilid mga kalkulasyon, mga pangarap. Hinaplos niya ang papel. Naramdaman niya ang uka ng kanyang lapis sa bawat guhit. Naalala niya ang mga gabing walang tulugan na puno ng kape at excitement. Ang Eliana na gumawa ng mga ito ay hindi mahina. Siya ay matalino, may talento at puno ng pangarap. Isang babaeng kayang makita ang ganda sa mga guho at may kakayahang itayo itong muli. Isang mahinang pintig. Iyon ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Hindi pa ito malakas na tibok, ngunit isang senyales ng buhay. Isang paalala na sa ilalim ng mga guho ng kanyang kasalukuyan, mayroon pa ring pundasyong natitira. Nakikita mo, sabi ni Celia, na tila nababasa ang kanyang iniisip. Nandyan pa rin siya, ang arkitekto. Ang alagad ng sining. Ang babaeng kayang magtayo, hindi lang ng mga gusali, kundi ng mga pangarap. Tinabunan lang siya ng alikabok, Eliana. Oras na para punasan yon. Napatingin si Eliana mula sa mga sketch patungo sa kanyang anak. Kung lalaban siya, kailangan niya ng sandata. At ang kanyang talento, ang kanyang pinakamatalas na espada. May kilala akong kliyente, pagpapatuloy ni Celia, na parang alam na niya ang susunod na hakbang. Mag-asawang kaibigan ko. May nabili silang lumang bahay sa San Juan, isang ancestral house mula pa noong 1930s. Maganda ang istruktura, pero napabayaan na. Gusto nilang i-restore, pero ayaw nilang mawala ang kaluluwa ng bahay. Ilang arkitekto na ang kinausap nila, pero lahat gustong gawing moderno. Ikaw agad ang naisip ko. Takot. Iyon ang unang naramdaman ni Eliana. 10 taon. 10 taon na siyang hindi humahawak ng blueprints. Paano kung kinalawang na siya? Paano kung hindi na niya kaya? Ngunit nang tingnan niyang muli ang mga legal na dokumento na nakakalat sa kama, ang banta, ang insulto, ang 5,000 piso, ang takot ay napalitan ng isang bagong apoy. Kailangan nila ng tulong mo, Eliana. Sabi ni Celia, ang talento mo. Tumango si Eliana, dahan-dahan. Sa simula, pagkatapos ay may kasama ng determinasyon. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tinitigan niya ang kanyang mga lumang gawa. Pagkatapos ay ang natutulog na si Lyra. At sa huli, ang mga piraso ng pinunit na alok ni Marco. Ang mga ito ay mga piraso lang. At siya higit kanino man ang nakakaalam kung paano buuin muli ang mga piraso. Sige, sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. Ngunit mayroon ng bigat. Kakausapin ko sila. Sa sandaling iyon, sa isang silid na puno ng alikabok at mga pangarap, nagsimulang magdisenyo si Eliana Cruz ng pundasyon para sa kanyang bagong buhay. Maliit, hindi perpekto at puno ng takot, ngunit isang simula. Oras na para pulutin ang mga piraso. Ang ancestral house sa San Juan ay nakatayo sa isang tahimik na kalye na napapaligiran ng mga lumang puno ng akasya. Tila isa itong matandang ginang na nagmamasid sa paglipas ng panahon. Ang kanyang ganda ay natatabunan ng kapabayaan. Ang pintura ay natutuklap na, ang mga bintanang gawa sa kapis ay may mga basag, at ang hardin ay tinubuan na ng matataas na damo. Para sa iba, isa itong malaking sakit ng ulo. Para kay Eliana, isa itong canvas na naghihintay na muling mabigyan ng buhay. Sinalubong siya
ng mag-asawang David at Rina, mga kaibigan ni Celia. Sila ay mga propesor sa unibersidad na may malalim na pagpapahalaga sa kasaysayan. Eliana, salamat sa pagpunta. Bati ni David, isang lalaking may malumanay na ngiti. Pasensya ka na sa itsura ng bahay. Medyo kailangan ng maraming pagmamahal. Walang problema, sagot ni Eliana, habang ang kanyang mga mata ay abala na sa pagsusuri sa bawat detalye ng bahay mula sa bentanilya, sa ilalim ng mga bintana hanggang sa mga kahoy na kalado sa itaas ng mga pinto. Dito ako nabubuhay, sa mga lugar na kailangan ng pagmamahal. Iniwan niya si Lyra sa pangangalaga ni Celia, isang desisyon na mabigat sa kanyang dibdib. Habang nasa biyahe, 100 beses niyang tinanong ang sarili kung tama ba ang kanyang ginagawa. Ang bawat minuto na malayo siya sa kanyang anak ay parang isang maliit na pagtataksil. Ngunit ang imahe ng legal na sobre ni Marco at ang determinasyong mabigyan si Lyra ng magandang kinabukasan ang nagtulak sa kanya pasulong. Pumasok sila sa bahay. Ang amoy ng alikabok at lumang kahoy ay pamilyar at nakakapanabik para kay Eliana. Habang ang mag-asawa ay itinuturo ang mga problema, ang mga anay sa sahig, ang mga tulo sa bubong, ang mga sirang baldosa, ang nakikita ni Eliana ay ang potensyal. Gusto sana namin itong gawing moderno pero simula ni Rina, ayaw naming mawala ang pakiramdam na ito. Ang pakiramdam na may mga kwentong nabuo sa bawat sulok. Naiintindihan ko, sabi ni Eliana. Lumuhod siya at hinaplos ang orihinal na machuca tiles sa sahig. Ang kaluluwa ng isang bahay ay nasa mga detalyeng ito. Hindi natin kailangang burahin ang nakaraan para maging maganda ang kasalukuyan. Pwede natin silang pagsamahin. Sa loob ng 2 oras naglibot si Eliana sa bahay, hawak ang isang luma niyang notepad at lapis. Ang kanyang mga kamay, na sa loob ng 10 taon ay nasanay sa pag-aalaga ng tahanan, ay dahan-dahang naaalala ang kanilang dating kasanayan. Nanginginig pa sa simula ang kanyang mga guhit, ngunit habang tumatagal ang mga linya, ay nagiging mas tiyak, mas kumpiyansa. Sinukat niya ang mga dingding, sinuri ang pundasyon at pinag-aralan ang daloy ng hangin at liwanag. Naalala niya ang mga lecture ng kanyang propesor noon, makipag-usap ka sa bahay. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang kailangan niya. At iyon ang ginawa ni Eliana. Nakipag-usap siya. Ang naranas sahig na ito ay pwede pa nating isalba, sabi niya sa mag-asawa habang tinatapik ang isang bahagi ng sahig. Kailangan lang nating palitan ang mga nasirang tabla at i-refinish. Ang mga orihinal na bintana, lilinisin natin at papalitan lang ang mga sirang kapis. Ang mga kalado, ipaparestore natin para maging centerpiece ng disenyo. Ang kanyang boses na sa mga nakaraang linggo ay mahina at basag, ay nagkaroon ng bagong sigla. Ang kanyang mga mata ay nagkaroon ng kislap. Ang Eliana na nakatayo sa harap ni na David at Rina ay hindi isang babaeng wasak. Siya ay isang arkitektong nasa kanyang elemento. Talaga, akala namin kailangan ng palitan lahat na mamanghang, sabi ni David. Hindi ngiti ni Eliana. Ang sekreto sa restorasyon ay hindi pagpapalit kundi pagbuhay muli. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nakaupo sila sa sala, umiinom ng mainit na tsa na dala ni Rina. Inilatag ni Eliana sa isang lumang mesa ang kanyang mga paunang sketch. Ito ang naiisip ko, paliwanag niya. Pananatilihin natin ang layout ng bahay pero bubuksan natin ang ilang bahagi para magkaroon ng mas maraming liwanag. Ang kusina at banyo ang gagawin nating moderno para sa inyong convenience pero gagamit tayo ng mga materyales na babagay sa lumang disenyo. Ang hardin, gagawin nating isang maliit na paraiso. Namangha ang mag-asawa sa kanyang mga ideya. Nakikita nila sa mga guhit ni Eliana, hindi lang ang isang na-renovate na bahay, kundi ang tahanang kanilang pinapangarap. Ikaw na ang hinahanap namin,
Sabi ni Rina, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Magkano ang sisingilin mo para sa disenyo? Ito ang sandaling kinatatakutan ni Eliana. Ang pag-usapan ang pera. Paano niya bibigyan ng presyo ang kanyang trabaho pagkatapos ng napakatagal na panahon? Naisip niya ang 5,000 pisong alok ni Marco. Isang paitang gumuhit sa kanyang lalamunan. Naglakas loob siya. Para sa initial design, mga plano at supervision, hihingi ako ng 50,000. Natahimik ang mag-asawa. Inisip ni Eliana na baka masyadong mataas ang kanyang sinabi. Magsasalita na sana siya para babaan ito nang magsalita si David. That's it, gulat na tanong nito. Eliana, ang ibang arkitekto ay humihingi sa amin ng doble niyan para lang gibain ang lahat. Your price is more than fair. We accept. Isang alon ng ginhawa ang bumalot kay Eliana. Ginhawa at isang kakaibang pagmamalaki. May halaga pa pala siya. Ang kanyang talento ay may halaga. Nang paalis na siya, nagbigay si David ng isang sobre, down payment, para makapagsimula ka na. Sa biyahe pabalik sa apartment ni Celia, binuksan ni Eliana ang sobre. Sa loob ay isang tseke para sa 25,000 piso. Ang pangalan sa tseke ay malinaw na nakasulat, Eliana Cruz. Hindi niya napigilan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng tagumpay. Ang unang tagumpay. Ang halagang yon ay hindi lang pera. Ito ang unang bato sa pundasyon ng kanyang bagong buhay. Ang unang patunay na kaya niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Hindi ito sapat para kalabanin ang legal team ni Marco, ngunit sapat ito para bumili ng pag-asa. Pagdating niya sa apartment, na abutan niyang karga-karga ni Celia, si Lyra, habang sumasayaw sa saliw ng isang lumang jazz music. Ang eksena ay nagdulot ng ngiti sa kanyang mga labi. Kumusta, tanong ni Celia habang maingat na iniaabot pabalik sa kanya si Lyra. Ipinakita ni Eliana ang tseke. Nakuha ko. Niyakap ni Celia ang kaibigan. Sabi ko sa iyo this is just the beginning. Kinagabihan pagkatapos niyang patulugin si Lyra, hindi natulog si Eliana. Sa halip, kinuha niya ang kanyang mga lumang gamit sa pagdrawing, ang kanyang T-square triangles at technical pens. Inilatag niya ang isang malinis na papel sa maliit na mesa sa guest room. Sa ilalim ng liwanag ng isang desk lamp, nagsimula siyang mag-drawing. Sa bawat guhit, sa bawat linya, nararamdaman niyang unti-unting bumabalik ang kanyang lakas. Ang trabahong ito ay higit pa sa isang proyekto. Ito ay isang therapy. Isang paraan para muling buuin ang isang bagay na maganda mula sa isang bagay na nasira. At sa gabing iyon, habang itinatayo niya sa papel ang mga pader ng tahanan ni David at Rina, hindi niya namamalayan na itinatayo na rin niya ang mga pader ng sarili niyang nasirang mundo. Bato sa bato, linya sa linya, pangarap sa pangarap. Ang mga sumunod na linggo ay naging isang maingat na sayaw sa pagitan ng pagiging ina at muling pagiging arkitekto. Ang mga araw ni Eliana ay hinati sa dalawa. Sa umaga, siya ay isang full-time na ina. Ang kanyang mundo ay umiikot sa mga lampin-bote ng gatas at oyayi. Ang bawat ngiti at ungol ni Lyra ay musika sa kanyang pandinig, isang paalala sa kung para kanino siya lumalaban. Sa gabi, kapag mahimbing nang natutulog ang kanyang anak, nagbabago ang kanyang anyo. Nagiging si Eliana Cruz ang arkitekto. Ang maliit na mesa sa guest room ay nagiging kanyang studio. Ang katahimikan ng gabi ay napupuno ng kaluskos ng kanyang lapis sa tracing paper, ng tunog ng kanyang pag-click sa mouse, habang pinag-aaralan niya ang mga bagong software, at ng mahinang pagtipa sa keyboard habang nagsasaliksik siya tungkol sa mga makalumang pamamaraan ng konstruksyon. Ito ay isang nakakapagod na routine. May mga gabing nakakatulugan niya ang kanyang mga plano, at may mga umagang bumabangon siyang mas pagod pa kaysa noong siya'y natulog. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroong isang apoy na patuloy na nag-aalab sa kanyang puso.
Ang bawat natapos na plano, bawat nalutas na problema sa disenyo ay isang maliit na tagumpay na nagpapalakas sa kanya. Ang pagtatayo ng bahay sa San Juan ay naging pagtatayo rin ng kanyang kumpiyansa. Isang hapon, habang abala siya sa pag-sketch ng detalye ng hagdanan, tumunog ang kanyang cellphone. Isang numerong hindi rehistrado. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit sa huli ay pinindot din niya ang accept. Hello. Kaya pala hindi ka sumasagot sa tawag ng abogado ko. Masyado ka palang abala sa paglalaro. Ang boses. Ang malamig mapanghusgang boses ni Marco. Parang isang batong yelo na ibinagsak sa kanyang dibdib. Napatigil siya sa pagguhit ang kanyang kamay ay nanigas sa ere. Anong kailangan mo? Marco tanong niya, sinisikap na panatilihing matatag ang kanyang boses. Isang mapaklang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Nakarating sa akin na naglalaro ka daw ng arkitekto. Isang lumang bahay sa San Juan, seryoso ka, Eliana. Iyan na ba ang sukdulan ng ambisyon mo? Mag-ayos ng mga bahay na dapat ay ginigiba na. Naramdaman niya ang pamilyar na panunumbat, ang parehong pagmamaliit na sumira sa kanya sa ospital. Trabaho ito, Marco, isang marangal na trabaho. Marangal, muling tumawa si Marco. Huwag mo akong patawanin. Isang hobby, yan ang tawag dyan. Isang paraan para magpanggap na may silbi ka. Akala mo ba talaga kaya mong bumalik? Ang teknolohiya, ang mga pamamaraan. Lahat nagbago na. Naiwan ka na ng panahon, Eliana. Katulad ng mga lumang bahay na kinahuhumalingan mo. Ang bawat salita ay idinisenyo para saktan siya, para iparamdam sa kanya na siya ay walang kwenta. Ngunit sa pagkakataong ito, may nag-iba. Ang sakit ay may kasama ng galit. Bakit ka tumawag, Marco? Matigas niyang tanong. Para lang insultuhin ako. Kung oo, tapos na tayo. Tumawag ako para bigyan ka ng isang magandang payo. Sabi ni Marco, ang tono ay nagbago at naging mas seryoso. Itigil mo na yan. Pumirma ka na sa kasunduan. Mas mapapabuti ang buhay mo. Aalisin ko ang emotionally unstable na clause kung pipirma ka sa loob ng 24 oras. Mag-focus ka na lang sa pagiging ina. Mas bagay sa'yo yon. Natahimik si Eliana. Ito ay isang alok, ngunit sa ilalim nito ay isang malinaw na banta. At kung hindi huminga ng malalim si Marco, sisiguraduhin kong hindi ka lang sa papel magiging financially incapable. Gagawin ko itong isang katotohanan. Pinagbabantaan mo ba ako? Hindi. Sinasabi ko lang ang mangyayari. Subukan mong ituloy iyan, Eliana. Tingnan natin kung may susunod pang kliyenteng kukuha sa'yo kapag nalaman nilang kaya kitang sirain. Pagkatapos noon, ibinaba na ni Marco ang telepono. Naiwan si Eliana na nakatulala sa kanyang mga plano. Ang mga anino ng pagdududa na pilit niyang tinataboy ay muling bumabalik. Paano kung tama si Marco? Paano kung ang proyektong ito ay isang swerte lang? Paano kung pagkatapos nito, wala nang kasunod? Ang takot ay muling gumapang sa kanyang puso. Kinabukasan ang takot na yon ay nagkaroon ng anyo. Tumawag sa kanya si David, ang kliyente niya. Ang boses nito sa telepono ay balisa. Eliana, kumusta, May? May gusto lang sana akong itanong simula ni David. Oo naman, David. Ano yun? May problema ba sa mga plano? Wala. Perpekto ang mga plano. It's just, tumawag sa akin ng isang Marco Sarmiento kanina. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Sinabi niya na asawa mo raw siya. I mean, ex-husband. At sinabi niya na, na marami ka daw pinagdadaan ng personal na problema na baka hindi mo kayang tapusin ang proyekto. He was concerned, he said. Pinayuhan niya kami na maghanap na lang ng ibang arkitekto para hindi kami maabala. Ang hininga ni Eliana ay naipit. Ginawa nga ni Marco ang kanyang banta. Hindi lang siya tinatakot. Sinusubukan na siyang sirain. David Dresho. Hindi niya alam ang sasabihin. Eliana, pagpapatuloy ni David. At sa pagkakataong ito, ang boses nito ay mas matatag.
Hindi ako tumawag para kanselahin ang kontrata. Tumawag ako para ipaalam sa'yo kung anong klaseng tao ang binabangga mo. Ang totoo nung una kaming mag-usap ni Rina, medyo nag-alala kami. 10 taon kang ngang nawala. Pero noong kinausap ka namin noong nakita namin ang passion mo at ang talino mo, nawala lahat ng pag-aalinlangan namin. Nakahinga ng maluwag si Eliana. Hindi kami naniniwala sa kanya, dagdag pa ni David. Ang totoo, mas lalo kaming naging kumbinsido na ikaw ang tamang tao para sa proyektong ito. Ang isang taong kayang magpakita ng ganyang klaseng dedikasyon sa kabila ng mga personal na atake ay isang taong kahanga-hanga. We're on your side, Eliana. Just deliver the best house you can. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Eliana sa sahig. Ang galit na naramdaman niya kahapon ay nag-aalab na ngayon. Ang ginawa ni Marco ay hindi lang isang atake sa kanyang karera. Ito ay isang atake sa kanyang pagkatao, sa kanyang kakayahang bumangon. Pinunasan niya ang luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng nagbabagang determinasyon. Ang mga anino sa pader na itinayo ni Marco para takutin siya ay hindi na gumagana. Sa halip, ang mga ito ay nagsilbing liwanag na nagpakita sa kanya kung gaano kadilim ang kaluluwa ng lalaking minsan niyang minahal at kung gaano siya kadesididong lumaban para sa liwanag. Tumingin siya sa kanyang mga plano, sa mga linya at sukat na bumubuo sa isang bagong tahanan. Kinuha niya ang kanyang lapis at sa isang maliit na espasyo sa ilalim ng papel, isinulat niya ang 3 salita. Hindi ako susuko. Ang unang bato ay nailatag na. Ngayon oras na para patibayin ang pundasyon dahil alam niyang hindi ito ang huling pag-atake at sa susunod, kailangan niyang maging mas handa, mas matatag. Lumipas ang 6 na buwan na parang isang kisap mata. Ang 6 na buwang iyon ay sinubok ang lakas pasensya at determinasyon ni Eliana sa paraang hindi niya kailanman naranasan. Ang bahay sa San Juan ay naging kanyang mundo. Bawat umaga, pagkatapos niyang ihatid si Lyra sa isang maliit at mapagkakatiwalaang daycare center na malapit sa apartment ni Celia, dumidiretso siya sa construction site. Suot ang kanyang hard hat at work boots, mga gamit na hinukay niya mula sa isang lumang baul, nagiging bahagi siya ng pagbabago. Mula sa isang arkitektong nasa likod lamang ng drawing board, natutunan niyang makisalamuha sa mga karpintero, mason at electrician. Kinausap niya sila hindi bilang isang amo kundi bilang isang kasama sa paglikha. Inalam niya ang kanilang mga opinyon, iginalang ang kanilang mga kasanayan, at sa proseso, nakuha niya ang kanilang respeto. Maraming hamon. May mga araw na umuulan ng malakas at natitigil ang trabaho. May mga pagkakataong may mga materyales na hindi dumadating sa tamang oras. At may isang pagkakataon na ang natuklasan nilang anay ay mas malala pa kaysa sa inaasahan na nangailangan ng biglaang pagbabago sa plano. Sa bawat problema, nandoon si Eliana kalmado at nakatuon naghahanap ng solusyon. Hindi siya nagpanik. Hinukay niya ang kanyang kaalaman, nagsaliksik, at gumawa ng mga desisyon ng may kumpiyansa. Sa lahat ng ito, ang kanyang pinakamalaking inspirasyon ay si Lyra. Sa pagtatapos ng bawat nakakapagod na araw, ang pagsundo niya sa kanyang anak, ang pagyakap dito, at ang pag-amoy sa buhok nito ay sapat na para burahin ang lahat ng pagod. Habang lumalaki si Lyra, lumalaki rin ang bahay sa San Juan. Ang 2 pag-unlad na yon ay magkaugnay parehong simbolo ng kanyang bagong simula. At sa wakas dumating ang araw ng katuparan. Ang dating kinalumutan na bahay ay isa ng hiyas. Ang fasad ay muling nagkaroon ng kulay, isang magandang kombinasyon ng puti at light gray. Ang mga bintanang kapis ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang hardin na dating masukal ay isa ng luntiang paraiso na may mga namumulaklak na bougainvillea at sampaguita. Sa loob ang ganda ay mas kahanga-hanga. Ang orihinal na naranasahig ay makintab
at nagpapakita ng yaman ng kahoy. Ang mga kalado ay tila mga alahas na nagbibigay buhay sa bawat silid. Ang pagkakabukas ng ilang mga pader ay nagdulot ng isang pakiramdam ng kaluwagan at liwanag habang pinapanatili pa rin ang init at karakter ng isang lumang tahanan. Naghanda sina David at Rina ng isang maliit na salo-salo bilang housewarming at pasasalamat. Inimbitahan nila ang kanilang mga malalapit na kaibigan, karamihan ay mula sa akademya at sining. Inimbitahan din si Eliana at si Celia. Habang naglalakad si Eliana sa loob ng bahay, hawak ang isang baso ng alak, hindi niya maiwasang mamangha. Hindi dahil sa ganda ng kanyang ginawa, kundi dahil sa pakiramdam na siya nga ang gumawa nito. Mula sa mga guhit sa papel ito, na ngayon ay isang tunay humihingang espasyo kung saan isang pamilya ang bubuo ng kanilang mga bagong alaala. Eliana, ang galing-galing mo, sabi ng isang bisita, isang art historian, habang hinahaplos ang inukit na detalye ng isang lumang aparador na kanilang ni-restore. Napanatili mo ang kaluluwa ng bahay, bihira na ang mga arkitektong may ganitong sensibilidad. Ang ganda ng daloy ng liwanag, sabi naman ng isa pa. Parang sumasayaw ang buong bahay. Bawat papuri ay tila isang balsamo sa kanyang mga sugat na hindi pa rin lubusang naghihilom. Napangiti siya, isang ngiting totoo at hindi pilit. Lumapit sa kanya si Rina, ang mga mata nito ay nagniningning sa tuwa. Eliana, hindi namin alam kung paano kami magpapasalamat. Binigyan mo kami ng isang tahanan, hindi lang isang bahay. Sa gitna ng pagdiriwang, may isang bisita, si Celia, na abalang-abala sa pagkuha ng mga litrato. Siya si Leo, isang sikat na vlogger na may-ari ng Pamanang Pinoy, isang blog na nakatuon sa Philippine heritage at architecture. Celia, this house is a masterpiece of restoration, sabi ni Leo habang kinukunan ang detalye ng machuca tiles. Sino ang arkitekto? Kailangan ko siyang i-feature sa blog ko. Ipinakilala ni Celia si Eliana kay Leo. Sa una, nahiya si Eliana, hindi sanay sa atensyon. Ngunit habang kinakausap siya ni Leo tungkol sa kanyang proseso at pilosopiya, ang kanyang passion ay muling nanaig. Ikinuwento niya kung paano niya pinagsama ang luma at bago, kung paano niya iginalang ang kasaysayan ng bahay habang ginagawa itong angkop sa modernong pamumuhay. Makalipas ang isang linggo, inilathala ni Leo ang kanyang blog post. Ang pamagat, ang muling pagsilang ng isang hiyas sa San Juan, ang obra ni Eliana Cruz. Ang artikulo ay puno ng magagandang larawan at papuri. Inilarawan ni Leo ng detalyado ang matalinong restorasyon na ginawa ni Eliana. Tinawag niya itong isang aral sa kung paano dapat alagaan ang ating pamanang arkitektura. Nag-viral ang blog post sa mga komunidad ng mga mahilig sa sining, kasaysayan at disenyo. Ibinahagi ito ng daan-daang beses. Ang pangalang Eliana Cruz, na matagal nang nalibing sa limot, ay muling umugong. Ang kanyang cellphone ay nagsimulang tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito si Marco, ito ay mga tawag mula sa mga taong nabasa ang blog. Isang pamilya mula sa Laguna na may lumang bahay na bato na gusto nilang iparestore. Isang may-ari ng isang maliit na art gallery sa Quezon City na gustong i-convert ang isang lumang bodega. At ang pinakamalaking sorpresa sa lahat, isang tawag mula sa National Commission for Culture and the Arts, NCCA. Miss Eliana Cruz, sabi ng boses sa kabilang linya. Ako si Director Alcaraz. Nabasa namin ang artikulo tungkol sa iyong trabaho sa San Juan. We are very impressed. Kinakabahan si Eliana. Salamat po, Direktor. Meron kaming isang proyekto sa Escolta, pagpapatuloy ng Direktor. Ang First United Building, isa sa mga pinakamahalagang Art Deco na gusali sa Maynila. Naghahanap kami ng isang consultant para sa plano ng restorasyon ng fasad nito. Interesado ka ba na pahawak si Eliana sa mesa para suportahan ang sarili? Ang Escolta, ang dating queen of the streets ng Maynila.
Ang magtrabaho sa isang proyekto doon ay isang pangarap para sa sinumang conservation architect o opo director. Very interested po halos pautal niyang sagot. Pagkatapos ng tawag na pasandal siya sa kanyang upuan, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang isang maliit na proyekto, isang sinag ng pag-asa, ay nagbukas ng isang malaking pinto. Ang tiwala ng isang mag-asawa at ang isang blog post ay nagbago ng takbo ng kanyang buhay. Dumating si Celia sa kanyang apartment ng gabing iyon. May dalang isang bote ng champagne. Para sa Escolta Project, masayang bati nito. Hindi pa ako makapaniwala, Celia, sabi ni Eliana habang pinapanood ang mga bula sa kanyang baso. Paniwalaan mo ng ngiti ni Celia. Eliana ang talento. Kapag totoo ay laging hahanap ng paraan para lumabas. Kahit gaano pa karaming anino ang itabon dito, itinaas ni Eliana ang kanyang baso. Para sa mga bagong simula at para sa pagpinta ng mas magandang kinabukasan, dagdag ni Celia. Sa gabing iyon, habang iniinom nila ang kanilang tagumpay, alam ni Eliana na ito na ang simula ng tunay na laban. Ang laban para sa kanyang sarili, para sa kanyang anak at para sa kanyang mga pangarap. Ang pundasyon ay matatag na. Oras na para itayo ang mga pader, mas mataas at mas matibay kaysa dati. Ang Escolta Project ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang bautismo ng apoy. Kung ang bahay sa San Juan ay isang pribadong sayaw, ang restorasyon ng First United Building ay isang pampublikong pagtatanghal. Ang bawat desisyon ni Eliana ay sinusuri hindi lang ng NCCA, kundi pati na rin ng mga heritage advocates, mga historiador at ng publiko. Sa halip na matakot, ginamit ni Eliana ang pressure bilang panggatong. Ibinuhos niya ang kanyang sarili sa proyekto. Gabi-gabi pagkatapos niyang patulugin si Lyra, nagbabasa siya ng mga lumang libro tungkol sa Art Deco architecture. Pinag-aaralan niya ang mga orihinal na blueprints ng gusali na tila mga sagradong kasulatan sa kanyang mga mata. Sa araw kasama ang isang maliit na team mula sa NCCA, maingat niyang sinusuri ang bawat detalye ng fasad mula sa mga pilaster hanggang sa mga geometric na relief. Naging malinaw sa kanya na hindi na niya kayang gawin ang lahat ng mag-isa. Ang kanyang workload ay dumami at ang kanyang oras ay kailangan niyang paghati-hatiin ng mas maingat. Kailangan niya ng isang formal na istruktura, kailangan niya ng sarili niyang kumpanya. Isang hapon, habang nagkakape sila ni Celia sa isang cafe sa Escolta, inilatag niya ang kanyang ideya. Naisip ko, Celia, simula niya habang iginuguhit ang isang logo sa isang tissue. Kailangan ko nang magtayo ng sarili kong practice. Isang maliit na architectural firm na nakatuon sa heritage conservation. Magandang ideya yan, masiglang sabi ni Celia. Anong ipapangalan mo? Napangiti si Eliana. Matagal na niyang iniisip ang pangalan, Manlilikha. Manlilikha, pag-uulit ni Celia, the creator. Perpekto, dahil iyon ang ginagawa mo. Lumilikha ka ng bagong buhay mula sa luma. Sa tulong ng kaunting ipon mula sa kanyang mga proyekto at sa paggabay ni Celia sa mga aspetong pangnegosyo, isinilang ang Manlilikha Architectural Studio. Hindi ito enggrande. Ang opisina nila ay isang maliit na espasyong inupahan ni Eliana sa isang co-working space sa Makati. Simple lang ang mga gamit, 2 drafting table, 2 computer at isang malaking whiteboard kung saan niya isinusulat ang kanyang mga ideya. Ang mas mahalaga ay ang mga taong bumuo nito. Kumuha siya ng 2 batang arkitekto, sinaan isang mahiyaing ngunit napakatalinong draftsman, at si Paulo, isang masigla at idealist na researcher na may malalim na kaalaman sa kasaysayan ng arkitektura sa Pilipinas. Nakita ni Eliana sa kanila ang parehong apoy at pasyon na mayroon siya noong kanyang kabataan. Ibinahagi niya sa kanila ang kanyang kaalaman at sila naman ay nagdala ng mga bagong ideya at kaalaman sa modernong teknolohiya. Naging isang maliit ngunit dinamikong team sila.
Ang manlilikha ay unti-unting nakilala sa mga bilog ng sining at kultura. Ang tagumpay ng facade restoration ng First United Building ay nagdala pa ng mas maraming proyekto. Isang lumang sinehan sa Iloilo, isang bahay na bato sa Taal, isang maliit na kapilya sa Pampanga. Ang bawat proyekto ay isang bagong hamon at isang bagong kwento. Habang ang kanyang profesional na buhay ay unti-unting tumatatag, ang kanyang personal na laban ay nanatiling nakabitin. Ang kasunduang inaalok ni Marco ay nakatago pa rin sa isang drawer, isang paalala ng kanyang kahinaan. Ang banta ng pagkawala ni Lyra ay isang aninong patuloy na bumabagabag sa kanya. Isang gabi, habang pinagmamasdan niya si Lyra na natutulog na halos 1 taong gulang, na napagtanto niya ang isang bagay. Ang pagtatago mula sa laban ay hindi pagprotekta sa kanyang anak. Ito ay pagpapaliban lamang sa hindi maiiwasan. Ang pananahimik ay isang uri ng pagsuko. Hindi na siya ang Eliana na iniwan sa ospital. Siya na ngayon, si Eliana Cruz, ang nagtatag ng manlilikha. Isang ina na may kakayahang bumuhay sa kanyang anak. Isang babaeng may sariling kita at sariling pangalan. Kinaumagahan gumawa siya ng isang desisyon. Tinawagan niya ang isang abogado na inirekomenda ng isang kaibigan ni Celia. Si Attorney Lorna Reyes, isang babaeng nasa mga 50, kilala sa kanyang talas at pagiging kampi sa mga kababaihan. Sa opisina ni Attorney Reyes, isang simple ngunit marangal na silid na puno ng mga libro ng batas, inilatag ni Eliana ang lahat. Ang pag-abandona sa ospital, ang panlalamig ni Marco, ang pagtuklas niya sa relasyon nito kay Isabel, ang insulto, at ang hindi makatarungang alok ng kasunduan. Inilabas niya ang sobrang galing sa abogado ni Marco. Tahimik na nakinig si Attorney Reyes, ang kanyang mga mata ay matamang nakatitig kay Eliana. Paminsan-minsan tumatango ito, nag-iisip. Nang matapos magsalita si Eliana, kinuha ng abogada ang mga papeles. Binasa niya ito nang mabilis, ang kanyang kilay ay nagsalubong. "This is garbage," sabi ni Attorney Reyes, ibinababa ang mga papel sa mesa na may bahagyang puwersa. Ito ay isang classic na paraan ng pananakot. Ginagamit niya ang pera at ang bata para paralisahin ka. Kaya niya bang kunin si Lyra? Nanginginig na tanong ni Eliana. Tumingin si Attorney Reyes sa kanya at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi nito. "Miss Cruz, sa ilalim ng ating batas, ang isang batang wala pang 7 taong gulang ay dapat manatili sa pangangalaga ng ina, maliban na lang kung mapatunayan na ang ina ay hindi karapat-dapat. At base sa kwento mo, ikaw ay isang huwarang ina na nagsusumikap para sa iyong anak." Huminga ng malalim ang abogada. Ang tanong dito ay hindi kung kaya kanyang labanan. Ang tanong ay, handa ka na bang lumaban? Tumingin si Eliana sa labas ng bintana sa mga matatayog na gusali ng Makati. Naalala niya ang takot, ang pag-iyak, ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngunit naalala rin niya ang tuwa sa mukha ni na David at Rina, ang papuri ng NCCA Director, ang sigla sa mga mata ni na Ann at Paulo, at higit sa lahat, ang matamis na ngiti ni Lyra. Humarap siyang muli. Kay Attorney Reyes, ang kanyang likod ay tuwid, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. "Opo, Attorney, handa na po ako." Ngumiti si Attorney Reyes, isang ngiting nagsasabing, magsisimula na ang laban. "Good," sabi nito. "Dahil hindi lang tayo hihingi ng mas mataas na sustento, hihingi tayo ng nararapat. Hihingi tayo ng hustisya. Itatayo natin ang kaso mo, Miss Cruz, sa isang pundasyong hindi kayang gibain ng kahit sinong mayabang na developer." Sa paglabas ni Eliana sa opisina ng abogado, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng isang malaking tinik. Ang pundasyon ng pagbabago ay hindi na lamang para sa kanyang karera. Ito na rin ang pundasyon ng kanyang legal na laban. Hindi na siya nagtatago sa mga anino. Handa na siyang humarap sa liwanag, dala ang katotohanan bilang kanyang sandata. Ang digmaan ay pormal nang magsisimula.
Ang balita ay dumating na parang isang biglaang kulog sa isang maaliwalas na kalangitan. Isang umaga, habang nasa isang pulong, si Eliana, kasama ang kanyang team sa manlilikha, tumawag si Celia. Ang boses nito ay nagmamadali at puno ng galit. Eliana, nakita mo na ba ang balita? Anong balita, naguguluhang tanong ni Eliana habang sinisenyasan sina Ann at Paulo na magpatuloy muna. Ang Convento de Santa Clara sa Intramuros, ibinenta na ng Archdiocese sa isang pribadong developer. At alam mo ba kung sino ang developer? Hindi na hinintay ni Celia ang sagot. Sarmiento Realty, ang kumpanya ng demonyo mong asawa. Parang may humaplos na yelo sa puso ni Eliana. Ang Convento de Santa Clara. Ito ay hindi lang isang lumang gusali. Ito ay isang pambansang yaman. Isang 18th century na kumbento na nakaligtas sa digmaan lindol at sa paglipas ng panahon. Isa ito sa mga unang gusaling pinag-aralan niya sa kolehiyo, ang paborito niyang paksa sa kanyang mga sanaysay. Anong plano nila, tanong ni Eliana habang mabilis na binubuksan ang kanyang laptop para hanapin ang balita. Mas masahol pa sa inaakala mo, sabi ni Celia. Hindi nila i-restore. Gigibain nila. Gigibain nila ang kumbento para magtayo ng isang world-class 7-star luxury hotel. Isang salaming torre sa gitna ng kasaysayan. Isang krimen, Eliana. Isang malaking krimen. Nakita ni Eliana ang online news article. Naroon ang larawan ni Marco Sarmiento, nakangiti ng mayabang sa tabi ng isang architectural rendering ng isang modernong hotel. Ang disenyo ay makinis, malamig at walang kaluluwa, ang eksaktong kabaligtaran ng lahat ng pinaniniwalaan ni Eliana. Sa ilalim ng larawan, isang quote mula kay Marco. It's time for Manila to look forward, not backward. We are building a monument to the future. A monument to the future. Isang monumento sa hinaharap. Para kay Eliana, ito ay isang monumento sa kasakiman. Ang dugo niya ay kumulo. Ito ay higit pa sa isang laban para sa isang gusali. Ito ay isang laban para sa kaluluwa ng lungsod. Ang parehong laban na nangyayari sa loob niya, ang pagpili sa pagitan ng paglimot sa nakaraan para sa isang madaling kinabukasan o ang pagyakap sa kasaysayan para bumuo ng isang mas makabuluhang hinaharap. Celia, kailangan nating gumawa ng paraan, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng biglaang determinasyon. Iyon mismo ang iniisip ko, mabilis na sagot ni Celia. Nag-organisa na ang ilang mga heritage groups ng isang petisyon. Mayroon ding isang public consultation na ipinatawag ang National Historical Commission sa susunod na buwan. Kailangan nilang marinig ang lahat ng panig bago nila aprubahan ang demolition permit. Dito pumasok ang isang ideya sa isip ni Eliana. Isang ideyang napakalaki, napakatapang at halos imposible. Celia, hindi sapat ang petisyon, hindi sapat ang pagtutol. Kung gusto nating talunin ang isang plano, kailangan nating itong palitan ng isang mas magandang plano. Natahimik si Celia sa kabilang linya. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, huminga ng malalim si Eliana, ay gagawa ang manlilikha ng isang alternatibong proposal. Isang plano para i-restore ang kumbento, hindi para gibain. Isang plano na magpapakita na ang pag-aalaga sa kasaysayan ay maaari ring maging kumikita at progresibo. Eliana, makakalaban mo ang Sarmiento Realty. Bilyones ang puhunan nila. Mayroon silang mga koneksyon sa gobyerno. Tayo, isa lang tayong maliit na studio. Maliit tayo pero tama tayo, giit ni Eliana. Celia, ito na yun. Ito ang laban. Ang lahat ng pinaghirapan ko sa nakalipas na taon, lahat ng aking natutunan ay naghahanda sa akin para sa sandaling ito. Pagkatapos ng tawag, ipinatawag niya ang kanyang team. Ipinakita niya sa kanila ang balita, ang rendering ng hotel, at pagkatapos ay inilatag niya ang kanyang matapang na plano. Gagawa tayo ng sarili nating proposal. Pro bono. Para sa bayan, sabi niya.
Ito ang magiging pinakamalaking proyekto natin at wala tayong bayad dito. Maaring matalo tayo, maaring masayang lang ang lahat ng ating pagod. Pero kailangan nating subukan dahil kung hindi habang buhay nating pagsisisihan na pinabayaan nating mamatay ang isang bahagi ng ating kaluluwa. Tumingin siya kina Ann at Paulo. Nakita niya ang gulat sa kanilang mga mukha, ngunit sa ilalim nito, nakita rin niya ang ningning ng excitement at idealismo. Sasama ako, ma'am, sabi ni Ann. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Ako rin po. Laban kung laban masiglang, sabi ni Paulo. Sa mga sumunod na linggo ang Manlilikha Architectural Studio ay naging isang war room. Nagtrabaho sila ng walang tigil. Sa araw inaasikaso nila ang kanilang mga bayad na proyekto. Sa gabi ang kanilang buong atensyon ay nakatuon sa Convento de Santa Clara. Si Eliana ang naging general. Naghukay sila sa mga archives hinanap ang mga orihinal na plano ng kumbento. Si Paulo ay nakipag-ugnayan sa mga historyador para alamin ang mga kwento sa likod ng mga pader nito. Si Ann ang gumawa ng mga detalyadong sukat at digital models. Si Celia naman ang naging kanilang public relations arm, nakipag-alyansa sa mga heritage groups, mga artista at media. Ang plano ni Eliana ay hindi lang simpleng restorasyon. Ito ay isang plano ng adaptive reuse. Ang kanyang panukala, ang kumbento, ay gagawing isang living museum. Ang mga lumang silid ay magiging mga gallery na magpapakita ng kasaysayan ng Intramuros. Ang malawak na hardin sa gitna ay magiging isang open-air theater para sa mga dula at konsyerto. Ang mga dating kusina ay gagawing mga restaurant na naghahain ng mga tradisyonal na pagkaing Pilipino. Ang ilang bahagi ay gagawing mga workshop para sa mga tradisyonal na sining tulad ng paghahabi at paglililok. Ito ay isang proyektong hindi lang nagpepreserba ng isang istruktura, kundi nagbibigay dito ng bagong layunin, isang bagong buhay na kapaki-pakinabang sa komunidad at maaaring kumita sa pamamagitan ng turismo at kultura. Isang linggo bago ang public consultation, nakatanggap si Eliana ng isang text message mula kay Marco. Narinig ko ang ginagawa mo. It's cute. A pathetic attempt to stay relevant. Huwag mo nang ituloy, Eliana. Mapapahiya ka lang. You can't win against me. You never could. Hindi siya sumagot. Sa halip kinuha niya ang mensahe at ipinost ito sa isang malaking board sa kanilang opisina. Sa ilalim nito, isinulat niya sa malalaking pulang letra, "Patunayan nating mali siya." Naging motto iyon ng kanilang team. Ang personal na laban ni Eliana ay naging laban na rin nilang lahat. Ito ay David laban kay Gulati. Isang laban ng passion laban sa pera. Isang laban para sa kasaysayan laban sa walang habas na pag-unlad. Ito ay isang laban para sa kaluluwa. At si Eliana, kasama ang kanyang maliit ngunit matapang na hukbo, ay handang-handa nang sumabak sa digmaan. Ang bulwagan ng National Historical Commission ay puno ng tensyon. Ang hangin ay mabigat sa pinaghalong amoy ng mamahaling pabango, lumang papel at hindi masabi na pag-asa. Ang isang panig ng silid ay okupado ng mga taong nakasuot ng itim na business suit. Ang hukbo ng Sarmiento Realty, pinangungunahan ni Marco Sarmiento. Siya ay nakaupo sa harap, ang kanyang postura ay irereklamo at puno ng kumpiyansa. Katabi si Isabel na halatang-halata na ang pagbubuntis. Sa kabilang panig naman ay ang makulay na grupo ng mga heritage advocates, mga historyador, mga estudyante, mga madre mula sa kalapit na kumbento, at sa gitna nila si Eliana, si Celia at ang kanyang maliit na team. Si Eliana ay nakasuot ng simpleng itim na bestida at isang blazer. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos. Sa labas, siya ay kalmado at propesyonal. Ngunit sa loob ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol sa isang digmaan. Ang panel ay binubuo ng 5 miyembro, ang direktor ng NHCP,
isang kilalang historyador, isang kinatawan mula sa NCCA, isang urban planner, at isang obispo. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at mahirap basahin. Unang tinawag ang Sarmiento Realty. Isang makinis at mabulaklak na presentasyon ang kanilang inilatag. Gumamit sila ng isang high-tech na 3D animated video na nagpapakita ng kanilang hotel, mga naglalakihang salaming pader, isang infinity pool sa rooftop, mga mamahaling chandelier, at mga turistang masayang-masaya. Ang kanilang arkitekto, isang kilalang pangalan sa industriya, ay nagsalita tungkol sa economic progress, job creation, at placing Manila on the global luxury map. Binigyang diin nila na ang lumang kumbento ay structurally unsound at a financial burden. Ang paggiba dito ayon sa kanila ay isang mercy killing. Nagsalita si Marcos sa huli. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng awtoridad. Panahon na para yakapin ang hinaharap, sabi niya, habang ang kanyang mga mata ay panakaw na sumususlap nang may paghamak sa direksyon ni Eliana. Ang pagkapit sa nakaraan ay isang sakit na pumipigil sa ating pag-unlad. Ang Sarmiento Realty ay hindi lang nag-aalok ng isang gusali. Nag-aalok kami ng isang bagong pananaw. Isang pananaw ng kaunlaran. Pumalakpak ang kanyang mga tauhan. Ang presentasyon ay epektibo, praktikal, nakatuon sa pera. Marami sa mga miyembro ng panel ang tumango na tila sumasang-ayon sa luhika ng negosyo. Pagkatapos tinawag ang pangalan ni Eliana sa Eliana Cruz ng Manlilikha Architectural Studio. Humugot ng malalim na hininga si Eliana at tumayo. Habang naglalakad siya papunta sa podium, naramdaman niya ang mga mata ng lahat, lalo na ang mga mata ni Marco. Ang mga mata na yon ay nagsasabing, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Walang 3D animation si Eliana. Ang dala niya ay mga simpleng illustration boards na nagpapakita ng kanyang mga sketch, mga lumang litrato ng kumbento at mga detalyadong plano. Inilagay niya ang kanyang mga gamit sa podium. Tumingin siya sa panel pagkatapos ay sa audience at sa huli sa mga mata ni Marco. At nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay hindi kasing lakas ng kay Marco, ngunit ito ay malinaw at puno ng isang bagay na wala sa presentasyon ng Sarmiento Realty Puso. Magandang umaga po sa inyong lahat, simula niya. Hindi po ako narito para mag-alok ng isang monumento sa hinaharap. Narito po ako para ipaalala sa atin ang halaga ng isang monumento ng ating nakaraan. Ipinakita niya ang isang lumang sepia tone na litrato ng kumbento noong 1890s. Ito po ang Convento de Santa Clara. Ito ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang saksi. Saksi sa pananampalataya ng ating mga ninuno, sa kanilang sining, sa kanilang mga sakripisyo. Ang bawat bato nito ay may kwento. Ang bawat pader nito ay may kaluluwa. Hindi siya nagsalita tungkol sa pera o sa pag-unlad. Nagsalita siya tungkol sa pamana. Ang Sarmiento Realty ay nagsasabi na ang gusali ay structurally unsound. Pinag-aralan po namin ito. Oo, may mga bahagi itong mahina na. Ngunit hindi ito cancer na kailangang tanggalin. Ito ay isang sugat na kailangan lang gamutin. Ang paggiba dito ay hindi mercy killing. Ito ay pagpatay. Ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. Sinasabi nila na ang pagkapit sa nakaraan ay isang sakit. Hindi po ako sumasang-ayon. Ang tunay na sakit ay ang paglimot kung saan tayo nanggaling. Ang isang puno na walang ugat ay madaling matumba sa anumang bagyo. Pagkatapos inilatag niya ang plano ng manlilikha. Ang living museum, ang open-air theater, ang mga restaurant, ang mga workshop. Ang aming proposal ay hindi tumatalikod sa pag-unlad, paliwanag niya. Hinayakap namin ito. Ngunit ginagawa namin ito sa paraang gumagalang sa ating pagkatao. Magkakaroon din po ito ng job creation para sa mga tour guides, mga artisans, mga chef. Maglalagay din ito sa Maynila on the map. Hindi bilang isang kopya ng Singapore o Dubai,
kundi bilang isang lungsod na may sariling natatanging pagkakakilanlan. Sa kanyang huling illustration board, ipinakita niya ang isang artist's rendering ng kanyang plano. Isang kumbento na muling nabuhay, puno ng mga tao ng sining ng buhay. Ang liwanag ay nagmumula sa mga bintana nito, hindi mula sa mga artipisyal na ilaw ng isang hotel. Ang tunay na kaunlaran pagtatapos niya ang kanyang mga mata ay muling nakatuon kay Marco, ay hindi nasusukat sa kung gaano kataas ang mga gusaling ating itinatayo. Nasusukat ito sa kung gaano kalalim ang pag-unawa natin sa ating sarili. Ang paggiba sa Convento de Santa Clara ay hindi lang paggiba sa bato at semento. Ito ay paggiba sa isang bahagi ng ating pagka-Pilipino. Huwag po nating patayin ang ating kaluluwa para lang magtayo ng isang magandang katawan. Maraming salamat po. Nang matapos siya isang sandali ng katahimikan, ang bumalot sa bulwagan. Pagkatapos isang tao ang pumalakpak, isang estudyante sa likod. Sinundan ito ng isa pa isang matandang historyador. At maya-maya pa ang buong panig ng mga heritage advocates ay nagpapalakpakan na. Ang palakpakan ay hindi kasing lakas ng kanina, ngunit ito ay mas taos puso, mas makahulugan. Ang panel ay nag-deliberate sa loob ng halos isang oras. Ang bawat minuto ay parang isang taon para kay Eliana. Si Marco ay mukhang iritado panay ang bulong kay Isabel at sa kanyang mga abogado. Sa wakas bumalik ang panel. Ang direktor ng NHCP ang tumayo para i-anunsyo ang desisyon. Pagkatapos ng masusing pag-aaral sa dalawang panukala, simula ng direktor ang kanyang muka ay seryoso. At sa pagkonsidera sa historical significance ng istruktura, ang komisyon ay nagpasya na. Tanggihan ang aplikasyon para sa demolition permit ng Sarmiento Realty. Isang malakas na hiyawan ng tagumpay ang umalingaw-ngaw mula sa panig ni Eliana. Nagyakapan sila ni Celia at ng kanyang team. Napaluha si Eliana, hindi makapaniwala. Ngunit hindi pa tapos ang direktor. At higit pa riyan, pagpapatuloy nito, ang komisyon ay formal na ine-endorso ang alternatibong proposal na iniharap ng Manlilikha Architectural Studio. Kami ay maglalabas ng isang rekomendasyon sa Office of the President na suportahan ang proyektong ito bilang isang public-private partnership. Doon na napasigaw sa tuwa si Eliana. Hindi lang sila nanalo. Ang kanilang pangarap ay magkakaroon ng katuparan. Tumingin siya sa kabilang panig. Ang mukha ni Marco ay hindi mailarawan. Isang halo ng gulat, galit at purong pagkatalo. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng magulong bulwagan. Sa tingin na yon nakita ni Eliana ang lahat. Natalo niya ito. Hindi bilang asawa, hindi bilang kaaway, kundi bilang isang profesional. Pinatunayan niya sa harap ng lahat na siya ay mas mahusay. Mabilis na tumayo si Marco at ang kanyang grupo at umalis sa bulwagan, hindi man lang lumingon. Sa gitna ng pagdiriwang hinanap ni Eliana si Celia. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nagawa natin, Celia. Nagawa natin. Hindi sabi ni Celia habang pinupunasan ng luha sa mata ng kaibigan. Ikaw ang gumawa nito. Sa paglabas nila sa gusali, sinalubong sila ng liwanag ng hapon. Pakiramdam ni Eliana ay nabunutan siya ng isang napakabigat na krus. Ang tagumpay na ito ay higit pa sa isang proyekto. Ito ang kanyang deklarasyon ng kalayaan, ang huling yugto ng kanyang pagtayo mula sa pagkakadapa. Pinatunayan niyang mali si Marco at sa proseso pinatunayan niya sa kanyang sarili na ang kanyang pinakamalaking obra maestra ay hindi ang mga gusaling kanyang itinatayo, kundi ang buhay na muli niyang binubuo bato sa bato, pangarap sa pangarap. Lumipas ang 2 taon. Para kay Eliana ang 2 taong iyon ay isang pag-akyat. Ang tagumpay sa Intramuros ay naglagay sa Manlilikha sa mapa ng arkitektura sa Pilipinas. Ang David na tumalo kay Goliath ay naging isang kwentong nagbigay inspirasyon sa marami. Ang mga proyekto ay dumagsa, mga lumang bahay, mga teatro, mga simbahan. Bawat isa ay may dalang bagong hamon at bagong kwento. Lumaki ang kanilang team at lumipat sila sa isang mas malaki at mas permanenteng opisina
sa isang restored Art Deco na gusali sa Quezon City. Si Eliana Cruz ay naging isang pangalan na iginagalang, isang babaeng muling itinayo ang kanyang sarili, kasabay ng pagtatayo niya sa mga yaman ng bansa. Ngunit ang kanyang pinakamalaking tagumpay ay makikita sa mga mata ng kanyang anak. Si Lyra ngayon ay isang masigla at matalinong 3 taong gulang na bata, ay lumaki sa isang tahanang puno ng pagmamahal, sining at katahimikan. Para sa kanya ang kanyang mama Eli ang pinakamagaling na tagapagtayo sa buong mundo. Sa kabilang banda para kay Marco Sarmiento, ang 2 taong iyon ay isang mabagal at masakit na pagbagsak. Ang pagkatalo sa Intramuros ay hindi lang isang nawalang kontrata. Ito ay isang malaking sampal sa kanyang ego at reputasyon. Ang Sarmiento Realty, na dati kilala sa kanyang agresibong pag-unlad, ay biglang nakita bilang isang kalaban ng kultura. Ang ilang mga investor ay umatras. Ang ilang mga potensyal na proyekto ay napunta sa ibang mga developer. Ang imahe ng monumento sa hinaharap ay naging isang monumento sa pagkatalo. Ang kanyang relasyon kay Isabel ay nagsimula ring magkaroon ng lamat. Ang dating paghanga at pasyon ay napalitan ng panunumbat at away. Nawala ang glitz at glamour at ang natira ay ang malamig na katotohanan ng kanilang pagsasama, isang pagsasamang isinilang sa pagtataksil. Isang hapon, habang abala si Eliana sa pag-aaral ng mga plano para sa isang lumang parola sa Batangas, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi niya inaasahan. Si Marco. Nag-atubili siyang sagutin. 2 taon na silang hindi nag-uusap maliban sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Ang sustento para kay Lyra ay regular na idinedeposito, ngunit walang anumang personal na komunikasyon. Sa huli sinagot niya ito. Hello, Eliana. Ako to. Ang boses. Ibang-iba na ito sa boses na huli niyang narinig. Wala na ang yabang, ang awtoridad. Napalitan ito ng isang bagay na parang pagod, kabiguan. Marco, simpleng sagot niya. May kailangan ka na tahimik ito sandali sa kabilang linya. Pwede ba? Pwede ba tayong magkita? Kahit sandali lang. May mahalaga lang akong sasabihin. Pwede mong sabihin sa abogado mo para iparating sa abogado ko. Malamig niyang sagot. Hindi. Personal to Eliana. Hindi tungkol sa kaso. Tungkol kay Lyra. Parang awa mo na. Ang pagbanggit sa pangalan ng kanyang anak ay ang kanyang kahinaan. Sige, pumayag siya. Sa isang coffee shop. Bukas. 1 oras lang. Kinabukasan sa isang tahimik na coffee shop sa Rockwell, hinintay siya ni Eliana. Dumating si Marco at sa unang pagkakataon, sa loob ng 2 taon nakita niya ito ng malapitan. Nagulat siya. Ang Marco sa harap niya ay hindi na ang makisig na executive na kilala niya. Pumayat ito ng husto. Ang kanyang buhok ay may mga uban na. Ang kanyang mga mata ay may malalalim na eye bags. At ang kanyang mamahaling suit ay tila maluwag sa kanyang katawan. Mukha siyang isang taong nagbubuhat ng isang napakabigat na pasanin. Umupo ito sa tapat niya, hindi makatingin ng diretsyo. Salamat sa pagpunta, sabi nito. Ang boses ay mahina. Anong tungkol kay Lyra? Diretsyo niyang tanong. Wala. Wala siyang problema. Ginamit ko lang yon para pumayag kapag amin nito. Napayuko ito. Ang totoo, tungkol ito sa akin. Huminga ito ng malalim. Iniwan na ako ni Isabel. Hindi nagulat si Eliana. At anong kinalaman ko dyan, kinuha niya ang lahat, Eliana. Ang pera sa bangko, ang mga alahas. Ang anak namin. Umiling si Marco, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Nalaman ko na lang na matagal na pala niya akong niloloko. May iba siyang lalaki. Habang ako ay abala sa pagpapatakbo ng kumpanya, siya naman ay abala sa paglilipat ng pera sa isang offshore account. Ang galing, di ba? Ang manloloko na loko. Walang naramdamang awa si Eliana. Ang naramdaman niya ay isang malamig na pakiramdam ng hustisya. Ang karma. Bakit mo sinasabi sa akin to, Marco?
Sa wakas nag-angat ito ng tingin. Ang mga mata nito ay puno ng isang bagay na hindi pa niya nakikita dati pagsisisi. Dahil gusto kong malaman mo na tama ka at ako mali ako sa lahat. Natahimik si Eliana. Noong iniwan kita pagpapatuloy ni Marco, akala ko ako ang matalino. Akala ko hawak ko ang mundo. Pinalitan kita ng isang mas bata, mas moderno. Pero ang totoo, pinalitan ko ang ginto ng isang pekeng bato. Pinalitan ko ang isang tunay na tahanan ng isang magandang istruktura na walang pundasyon. Ang mga salita ay tila mga sulat na matagal nang dapat na ipadala, ngunit ngayon lang nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin. Eliana, I'm sorry. Ang mga luhang namuo sa mga mata nito ay hindi na kasinungalingan. Sorry sa lahat ng sakit na idinulot ko, sa pagmamaliit ko sa'yo, sa pagsira ko sa mga pangarap mo. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinoproseso ang lahat. Ang paghingi ng tawad na hinintay niya nang napakatagal ay dumating na. Ngunit sa pagdating nito, wala siyang naramdamang galak o tagumpay. Ang naramdaman niya ay kapayapaan. Natanggap ko na ang sorry mo, Marco, matagal na. Sabi niya lumingon pabalik dito. Hindi dahil pinatawad na kita, kundi dahil natutunan kong huwag nang hayaang ang mga ginawa mo ang magdikta sa kung sino ako. May sakit ako, Eliana, biglang sabi nito na ikinagulat niya. Stage 2 liver cancer. Sinabi ng mga doktor na hindi na maganda ang prognosis. Sa sandaling iyon, ang lahat ng galit na natira sa puso ni Eliana ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malungkot na pag-unawa. Ang lalaking sumira sa kanya ay sinisira na rin ngayon ng kanyang sariling katawan. May isang huling pabor. Sana akong hihilingin, sabi ni Marco. Ang boses ay nanginginig. Hindi para sa akin, para kay Lira. Ano yon? Pwede ko ba siyang makita? Paminsan-minsan, bago mahuli ang lahat. Gusto ko lang na kahit paano makilala niya ako. Hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang ama na nagkamali. Tinitigan ni Eliana ang lalaki sa harap niya. Ang dating makapangyarihang developer ay isa na ngayong taong nagmamakaawa para sa oras. Tumango siya isang desisyon na ginawa hindi para kay Marco kundi para sa kanyang anak. Sige, papayagan kita. Dahil karapatan ni Lira na magkaroon ng ama kahit ano pa ang mga naging kasalanan mo. Tumayo na si Eliana. Ang isang oras ay tapos na. Eliana, tawag ni Marco habang paalis na siya. You won. You won in every way. Lumingon si Eliana isang maliit at malungkot na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ito isang competition, Marco. Ito ay buhay. At pinili ko lang na mabuhay ng tama. Umalis si Eliana sa coffee shop, iniwan ang isang lalaking unti-unting ginigiba ng sarili nitong mga pagkakamali. Wala siyang naramdamang paghihiganti. Wala siyang naramdamang tuwa. Ang naramdaman niya ay isang malalim na kalungkutan para sa isang buhay na nasayang. Sa pag-uwi niya, nadatnan niya si Lira na abala sa pagguhit sa sahig. Gumuguhit ito ng isang malaking bahay. Mama Ili, look, I'm building a house, masayang sabi ng bata. Lumuhod si Eliana at niyakap ang kanyang anak. Habang tinitingnan niya ang guhit ni Lira, alam niya na ang pundasyon na kanyang itinatayo ay hindi na para sa sarili niya lamang. Ito ay para sa kinabukasan, isang pamana ng lakas pag-asa at pagpapatawad. Ang mga sulat ng nakaraan ay naipadala na. Oras na para magsulat ng mga bago. 5 taon ang lumipas mula sa makasaysayang pagpupulong sa NHCP. Ang pangalan ni Eliana Cruz ay hindi na lamang iginagalang. Ito ay naging isang institusyon. Ang Manlilikha Architectural Studio ay isa na sa mga nangungunang kumpanya sa larangan ng heritage conservation sa buong Timog Silangang Asya. Ngunit ang pinakamalaking parangal sa kanyang karera ay dumating sa isang malamig na gabi ng Disyembre.
sa engrandeng bulwagan ng Cultural Center of the Philippines, sa harap ng mga pinakamahuhusay na alagad ng sining ng bansa, iginawad kay Eliana Cruz ang pinakamataas na karangalan, ang titulong pambansang alagad ng sining para sa arkitektura. Siya ang pinakabatang nakatanggap ng parangal na yon sa kasaysayan. Umakyat siya sa entablado, suot ang isang eleganteng Filipiniana na dinisenyo ng isang kaibigang artist. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang kamay, ay si Lyra. Ngayon ay isang magandang 8 taong gulang na bata. Ang mga mata ay nagniningning sa paghanga para sa kanyang ina. Nang hawakan ni Eliana ang tropeo, isang mabigat na piraso ng sining na sumisimbolo sa kanyang mga taon ng paghihirap at tagumpay, tumingin siya sa audience. Nakita niya si Celia na umiiyak sa tuwa. Nakita niya sina Ann at Paulo, ang kanyang unang mga kasama na ngayon ay mga senior architect na sa manlilikha. Nakita niya sina David at Rina, ang mga unang taong naniwala sa kanya. At sa isang iglap, naalala niya ang silid sa ospital, ang brown na sobre, at ang mga salitang hinding-hindi mo kakayanin nang wala ako. Nagsimula siyang magsalita, ang kanyang boses ay malinaw at matatag umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Maraming salamat po sa parangal na ito, simula niya. Ngunit ang parangal na ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay para sa bawat bato, sa bawat kahoy, sa bawat pader na may kwento. Ito ay para sa ating mga ninuno na nagtayo ng mga istrukturang ito gamit ang kanilang pawis at pangarap. Sila ang mga orihinal na pambansang alagad ng sining. Huminga siya ng malalim. Madalas nating isipin na ang arkitektura ay tungkol sa pagtatayo. Ngunit sa aking paglalakbay natutunan ko na ito ay tungkol din sa paggiba. Ang paggiba sa mga maling akala. Ang paggiba sa mga pader ng takot at pagdududa. At ang paggiba sa paniniwalang ang pag-unlad ay nangangahulugan ng paglimot. Tumingin siya kay Lyra. At higit sa lahat, ang parangal na ito ay para sa bawat babaeng minsan nang naramdaman na sila ay giniba. Sa bawat inang nagsimula muli mula sa wala. Sa bawat kaluluwang natutong itayo muli ang kanilang sarili, bato sa bato, pangarap sa pangarap. Nag-angat siya ng tingin. Ang ating pinakamahalagang pamana ay hindi ang mga gusaling ating iniiwan, kundi ang lakas na ating ipinapasa. Ang kakayahang bumangon mula sa mga guho at magtayo ng isang bagay na mas maganda, mas matatag at mas puno ng liwanag. Maraming salamat po. Isang dumadagundong na palakpakan ang yumanig sa bulwagan. Ang lahat ay nakatayong nagbibigay pugay sa kanya. Hinigpitan ni Eliana ang hawak sa kamay ni Lyra at magkasama silang yumukod. Lingid sa kaalaman ng 3 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw si Marco. Namatay ito ng payapa sa isang ospital matapos ang isang mahabang pakikipaglaban sa cancer. Sa huling mga buwan ng kanyang buhay, sa pahintulot ni Eliana, regular siyang binibisita ni Lyra. Ang mga pagkikitang yon ay hindi nagbura sa mga kasalanan ni Marco, ngunit nagbigay ito ng kapayapaan sa isang nag-aagaw buhay na ama at nagtanim ng isang butil ng pag-unawa sa isang batang anak. Nang tanungin ni Lyra kung bakit malungkot ang kanyang ama, sinabi ni Eliana ang katotohanan sa paraang maiintindihan ng isang bata. Ang papa mo ay nagtayo ng maraming matataas na gusali, anak. Pero nakalimutan niyang alagaan ang pinakamahalagang istruktura sa lahat ng kanyang puso. Sa araw ng libing ni Marco, 2 lang sila ni Lyra ang dumalo. Isang simpleng seremonya para sa isang komplikadong buhay. Habang inihuhulog ni Lyra ang isang puting rosas sa hukay, bumulong si Eliana, hindi para kay Marco, kundi para sa hangin. Tapos na, malaya ka na. At sa pagsasabi noon, naramdaman niyang malaya na rin siya ng tuluyan. Pagkatapos ng awards night sa kanilang tahanan, isang magandang restored na bahay na sila mismo ni Lyra ang nagdisenyo. Habang inilalagay ni Eliana ang kanyang tropeo sa isang estante, lumapit si Lyra na may hawak na isang sobre.
Mama, may sulat po para sa inyo, sabi nito. Ang sulat ay galing kay Isabel. Ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan ito sa loob ng maraming taon. Nanginginig na binuksan ni Eliana ang sulat. Dear Eliana, napanood kita sa TV. Congratulations! You deserve it. Hindi ko alam kung bakit ako sumusulat. Siguro dahil gusto kong malaman mo na maayos na kami ng anak ko. Nakatira kami ngayon sa probinsya, isang simpleng buhay, malayo sa gulo. Matagal ko nang pinagsisihan ang lahat. Ako ay naging biktima rin ng mga kasinungalingan ni Marco, ngunit pinili ko ring maging kasabwat sa kanyang mga kasalanan. Sana balang araw mapatawad mo ako at sana kung papayag ka magkakilala ang ating mga anak. Karapatan nilang malaman na mayroon silang kapatid. Siya ay nag-iisa at alam kong si Lyra rin. Nagpapasalamat, Isabel. Ipinakita ni Eliana ang sulat kay Lyra. May kapatid ako, Mama. Tanong ng bata. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Tumango si Eliana. Oo, anak. Gusto mo ba siyang makilala? Isang masayang nangiti ang sumilay sa mukha ni Lyra. Opo, napangiti si Eliana. Ang siklo ay kumpleto na. Ang pagpapatawad ay hindi na isang mabigat na salita. Ito ay isang kilos ng pagbubukas ng pinto para sa mga bagong koneksyon. Kinagabihan, habang nakatayo siya sa kanyang beranda at pinagmamasdan ang mga bituin, naalala niya ang kanyang sarili. 8 taon na ang nakalipas. Isang babaeng wasak umiiyak sa isang silid sa ospital. Kung makakausap lang niya ang babaeng iyon ngayon, ano kaya ang sasabihin niya? Marahil ay sasabihin niya, magtiwala ka. Ang mga pader na ito na gumuguho sa paligid mo, hindi ito ang katapusan. Ito ang simula ng iyong pagtatayo. Ang mga guhong ito ang magiging pundasyon ng iyong pinakamatatag na obra. Tumingin siya sa kalangitan at isang pakiramdam ng malalim na pasasalamat ang bumalot sa kanya. Pinasasalamatan niya ang sakit dahil ito ang nagturo sa kanya ng lakas. Pinasasalamatan niya ang pagtataksil dahil ito ang nagtulak sa kanya na hanapin ang sarili. At pinasasalamatan niya ang lalaking nagsabi na hindi niya kaya dahil sa pagsubok nitong gibain siya. Hindi nito sinasadyang ibigay sa kanya ang mga kasangkapan para itayo ang isang buhay na higit pa sa kanyang mga pinangarap. Ang pamana ni Eliana Cruz ay hindi lamang ang mga gusaling kanyang ni-restore o ang mga parangal na kanyang natanggap. Ang kanyang tunay na pamana ay ang kwento ng isang babaeng natutong ang pinakamatibay na istruktura sa mundo ay hindi gawa sa bato o semento, kundi sa isang pusong kayang magtayo muli mula sa pagkawasak.